Good afternoon to everyone. As you all know, 5 kaming napili ni Pastor Ben na magsasalita ngayon sa harap. Wala ba kayong napansin sa aming 5? Napansin niyo si Brother Odilo, di ba? Okay. Yung pangalawa, sino? O anong makita niyo sa ulo niya? Sino yung pangatlo? Ano makita niyo? Yung pang-apat, si Brother Dominic, yun, ang talas ng mga mata niyo. Talaga, hindi ba sa inyo? Alam mo kaya ginawa niya yung may buhok sa unahan at saka may buhok sa hulihan para hindi mawala yung mga tao. Diba sinabi niya sa kanya siya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba sabi niya, para lahat tayo ay pupunta sa tuwid na daan. Ilagay mo yan sa yung mga verses. Father God in heaven, we thank you for this wonderful day that's given the life of each and every one of us. Thank you for the good health, the strength, the new life to give each and every one of us, Lord God. Thank you for this wonderful opportunity that you gave me, Lord, to share thy word, Lord God, that lahat ng makikinig sa ngayon, I hope and pray, Lord, na isa puso lahat nila yung mga salita na nagagaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng nandito with our leaders, Panginoon, sa ating prayer and fasting this day, Panginoon. This is a blessed day, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Ang pinakahuli yung sa akin is from verses 25 ng chapter 14, verse 25 to 31. In summary, ang nakalagay kasi dyan is Jesus promises the Holy Spirit, di ba? Di ba ang Holy Spirit ang may kasabihan na 3-in-1. Hindi lang pati ang 3-in-1. It is the Father God, then Lord, the Holy Spirit, and Jesus Christ. So that's why they call it 3-in-1. At basahin ko naman ito. Isa lang naman ang punto mamaya para makakuha yung 7 minutes na oras. All this, it's verse 25, sabi niya, all this I have spoken while still with you. Sabi niya, in page 6, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you everything I have said to you. Sabi niya, peace I leave to you. Tandaan niyo my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Sabi niya, do not let your heart be troubled and do not be afraid. You heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you love me, sabi niya naman, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. Sabi niya, I have told you now before it happens, so that when it does happen, sabi niya, you will believe. I will not speak with you so much longer, for the Prince of this world is coming. He has no hold on me. But the world must learn that I love the Father and that I exactly why my Father has commanded me. Come now, let us live, sabi niya. Dito sa as per summary from verses 25 to 31, isa lang ang panito yung peace talaga. Kahit saan ka magpunta naman yung peace di ba? Sino bang tao ang umaayaw sa katahimikan? Sige, raise yung kamay nyo, yung mga ayaw ng peace. Diba lahat? Yun ang inaasam natin na gusto natin makamit yung peace, diba? Kasi, ang peace kasi dyan, ang sabi niya doon kasi sa peace, the peace I give you, the peace I leave you. So, which sabihin si Jesus Christ, before He leave the world, talagang katahimikan na ang
iniwan sa atin. Biro mo, He sacrificed Himself to die for us. So lahat ng ating mga kasalanan ay talagang natabunan na yan, nawala na. That's why, ay talagang He told to us na, I leave you peace. Kasi alam na niya na talagang forgiven na lahat yung mga kasalanan natin. So, pag forgiven ka na, di ba? Dapat peaceful na yung mind mo. Kasi ang peace talaga yan, ganito yan. May mga siguro napansin nyo, when trouble comes, di ba? May ma-encounter kayo mga problema. Ano usually, pagka yung kalaban mo talagang tinitira ka. And what is your reaction? Di ba? Di ba usually kung minsan yung temper natin tumataas, doon pumapasok yung temperance. Dapat in everything talaga, just be humble and try to listen to that fellow kung sino man yan. Kung halimbawa may sasabihin sa'yo, try to listen to him. Kasi pagka sinasabayan mo yan, yung galit mo, sinabayan mo yung may nagsasalita sa'yo, talaga distraction ng abot nyo. Pero if you listen to him, to her, sigurado ako magkaintindihan kayo. And it will end up to a good result. Tapos, share ko naman yung ibang sa verse 27. Jesus gave the Holy Spirit and this give us peace. O, di ba? You will not solve any problem if you do not have peace of mind. Sabi niya. And said it in Proverbs 4:23. Ayan, sabi niya sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Kasi ito alam nyo, pagka alam mo ito ang pinaka-delikado sa ating lahat, it is our eyes and our mind. Alam nyo kung anong nakikita ng ating mga mata, and that will dictate our mind. Talagang, ito naman si mind, mas lalong talagang sinusubsub ito talaga. Kung ano yung mga nakikita niyan, mas masosobrahan pa niya yung ipapasok niya dito sa heart natin. Pagkatapos itong heart naman natin, pag nagpa-dictate yan, ilalabas naman sa bunganga natin yan. Kaya itong 1, 2, 3, 4, bantayan natin yan. Let us guard ourselves. Itong 4 na ito, this is the dangerous part of a person talaga. Certain individual ito. Eyes, bear it in mind. Eyes, tapos this one, mind, heart, and mouth. Kaya bantayan natin yan. And ang sinabi niya sa parito, sa verse 30 and 31, sabi niya, obey God's commands ko na. We will be nothing if we are not with the Holy Spirit. And you see, that is our example. We must not be, and we must be also an example, you see. Kaya yung ginawa ni Jesus Christ, siya ang ginawang example sa ating lahat before He leaves this world talaga. Na napakabuti ng Panginoon natin, perfect siya talaga. So dapat, tayo naman dapat na naiwan dito, ihambing natin yung sarili natin sa Kanya. We must have to be a good example to our fellow men. Huwag tayong gagawa ng ikasasama ng mga tao. Kasi ang example ko lang dito, ako na lang. Testimony ko, before. Di ba? Yung kalokohan ko lahat nandiyan na. Pero, I will wait for them to respect me and to tell others na ako na mismo nagbago. Kasi ang pagbabago ng isang tao, hindi yan pwedeng masasabi. Ginagawa yan. At gano'n ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi lang sa salita niya ginawa, pero talaga ginawa niya mismo. Biro mo yun, i-sacrifice himself na mamatay lang sa para sa
sa atin to redeem us from all our sins. Ganun. Di ba may kasabihan na walang bearing ang salita kung hindi sa gawa. Yun ang tandaan natin. At ang nilagay niya dito sa verse 31 nga ito, kasi ang verse 31, di ba sinabi niya sa kanyang salita, do not forget my teachings, but keep my commands in your heart, and they will prolong your life many years and bring you into prosperity. Ang sabi niya. At samahan pa natin yan sa sinabi niya sa kanyang salita sa Joshua para yun ang pinaka-back up niya. Last na, malapit na lang, malapit na. Ibasa ko na lang yung Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Sabi niya, meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. See? So, ito naman, ang conclusion namin ito talaga, meditate this word every day and night. Huwag niyong kaligtaan. Bago kayo matulog, magbasa kayo ng Bible talaga. Maraming pagkakataon naman ibinibigay ng Diyos sa atin. We have all the time to read the Bible. Ako, hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo na everyday nagbabasa ako, pero mismo na lang ang pamilya ko na lang sa bahay magsasabi sa inyo. Kasi I will not praise myself talaga. Bahala na sila magsabi kung talagang ginagawa. Tapos ko na lahat yan, nadoble ko na lahat ito, nasa pa na ako, Colossians. Tapos ko na lahat yun, yung Old to New Testament, panibago ng New Testament, nasa pa Colossians na ako. So alam nyo, ang Word of God talaga, number 1 contributory yan sa life ko, pati sa family ko. Kasi pagka nagbabasa ka ng salita ng Diyos, whenever you advise a certain person, talagang taus-puso niyang matatanggap. At saka, the reaction of that fellow, pagsabihan mo, makikita mo, titiklo. Hindi magre-react ng masama, kundi mas lalong maiyak sa iyo. Okay, my time is already enough. Sumusobra na yata. Thank you very much. Pinawi ko na lang yung mga iba kasama ko. Thank you very much.